Isa ito sa mga gulay na madalas hindi natin pinapansin at pinapahalagahan. Tumutubo sa kung saan-saan at madalas pang gawing bakod. Yun pala, ito ang solusyon sa problema ng malnutrisyon ng mga kabataang Pilipino. Kulang na lang, ituring itong parang damo. Kung saan-saan tumutubo. Ang hindi alam ng marami sa atin, taglay ng gulay na ito ang mga sustansyang kailangan-kailangan ng ating mga kabataan. Ang malunggay. Moringa oleifera lamb ang scientific name ng malunggay. At dapat, bow tayo lahat dito dahil taglay nito ang lahat ng mga sustansyang kailangan-kailangan natin. Kaya naman sa iba't ibang panig ng bansa, unti-unti nang nabibigyan ng respeto ang hamak na gulay na ito. Sa likod ng maingay na syudad ng Coronadal sa South Cotabato, may tatahitahimik na tagungyaman sa bawat bakuran. Kahit saan ka lumingon, may malunggay. Si Carmen, sa tuwing kailangan niya ng malunggay, sa bakuran niya mismo, naroon lang ito. Na isang linggo, apat na beses kami maggulay ng malunggay. Ang saluyot. Ang paborito niya ritong luto, laswa. Hindi ito nalalayo sa pinakbet ng mga Ilocano. Pero malunggay ang pinakapangunahing nagpapalasa nito. Ilang minuto lang, ready na ang tanghalian. At ang lasa ng laswa, matamis na maalat na madulas-dulas sa dila. Ayan, laswa. Ngunit hindi lang sa mga kabahayan dito sa Coronadal makikita ang malunggay. Kahit sa mga paaralan, bida ito. Si Teacher Nierna, pinapakain ng malunggay ang kanyang mga estudyante para raw lalo silang lumusog at tumalino. Malaki po ang pagbabago na ganap sa mga kabataan kasi masisigla sila at least nakakakain sila kahit paano dito sa school namin. Malunggay rin ang pinapakain ni Ann Uy, nutritionist ng lokal na pamahalaan ng Coronadal, sa kanilang feeding program. Subalit ang malunggay, hindi niya ipinanrerekado sa mga ulam, kundi sa puto. Ready na siya. Ang simpleng puto, hinahaluan niya ng dinikdik na pinatuyong dahon ng malunggay para raw maging nutritious. Kahit saan nakikita yung malunggay. Una, madaling patubuin. Pwede mo siyang isahog kahit saan. It is because bland yung kanyang yung taste niya. Sinamahan namin si Ann na magpakain sa isang Muslim community. Pagdating namin sa komunidad, pinagkaguluhan ang kanyang malunggay puto. Wala pang 5 minuto, ang malunggay puto o putong malunggay, ubos! Kung sa South Cotabato, ang puto merong malunggay. Sa Marinduque, ang pansit canton meron ding malunggay. Ang pansit, hinaluan ng dahon ng malunggay. Ginagamitan namin sila ng vegetable para at least alam nila na pansit yung kinakain nila pero meron namang additional vitamins and minerals na makukuha sila. Si Nanay Olive, kapag gusto raw niya ng espesyal na merienda, pansit canton ala malunggay ang kanyang iniluluto. Mura na, masustansya pa. Mas masustansya kaysa sa ibang mga pansit.
Pagdating sa lasa, Napakasarap. pagkatapos mong kumain ng pansit canton na may malunggay at ikaw ay nasamid o nauuhaw, ang malunggay tea. Siya mula sa dinurog na dahon ng malunggay. Bukod sa nakaka-relax, kumpleto rin sa bitamina. Pero hindi lang sa pagkain at inumin pwedeng bumenta ang malunggay. Pwede rin daw ito sa mga personal products katulad ng shampoo. Sa malunggay, siyak raw na ang iyong buhok magiging long, dark, and silky. At para naman sa mga magiging ina o bagong ina, lalo na yung mga nagbabalak mag-breastfeed, merong malunggay capsules. Based sa clinical study, proven na yung mga nanay na nag-take ng malunggay versus dun sa mga hindi ito nag-take ng malunggay, mas madami ng pinroduce na breast milk. Yan nga yung replacement. Kaya naman hindi nakapagtatakang plano na ngayong i-export sa ibang bansa ang malunggay. Ng olive oil. Malaki raw kasi ang demand para dito sa mga industriya ng pharmaceuticals at cosmetics. Tila nga yatang walang katapusan ang mga posibilidad sa gulay na ito. Asahan yung sa mga darating na araw, meron pang mga bagong tuklas na gamit sa malunggay. Lesson of the story, huwag isnabin ang mga hamak na gulay katulad ng malunggay. Dahil sila pala ang solusyon sa mga matagal na nating problema.